Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, February 3, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Itong si Legion, nag-resist ng arrest. Magsasaka party list! Inakusahan ng pulisya ng umano'y illegal abduction at assassination attempt laban kay party nominee Legion de la Cruz. Ang ka-CEO humingi ng paumanhin matapos makaabala sa trapiko ang hanay ng angkas riders sa Cainta, Rizal. Ilang mga tindahan nagpatupad ng taas presyo sa itlog. Sa ibayong balita, mga pasahero ng United Airlines flight patungong New York pinalikas matapos magliyab ang pakpak ng eroplano. Sa showbiz, fans nagluluksa sa pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Sue ng hit series na Meteor Garden. At kilalanin winners sa star-studded 67th Annual Grammy Awards. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Inaakusahan ng magsasaka party list ang mga pulis ng umano'y illegal abduction at assassination attempt laban sa kanilang party nominee na si Legion de la Cruz. Si de la Cruz ay dating leader ng Alex Boncayao Brigade bago nagbalik loob sa gobyerno. Ayon sa party list group, paputukan pa umano ng bala si de la Cruz at binugbog ng mga pulis. May balitang A to Z si Kim Salinas. Na kung may motive man sa likod ng batch assassination attempt na to is to silence talaga yung mga former na activists, no? Ito ang tinitingnang anggulo ng magsasaka party list sa umano'y illegal abduction sa nominee ng partido na si Legion de la Cruz nitong linggo. Ayon sa party secgen, makikipagkita lamang sana si de la Cruz sa mga kaibigan sa Cainta, Rizal nang bigla siyang lapitan ng lalaking may nakasukbit sa baywang nito at may kasama pang mga lalaking nakamotor. Pagkabunot ng barel, kumari pa siya ng takbo at yung nag-aalok ng real estate, binunot na yung baril niya, pumutok ng dalawa. So may tama daw sa left side ng sakyan niya, dalawa, na tama ng baril. Ayon sa magsasaka party list, nagpakilala ang mga lalaki bilang miyembro ng Marikina Police. Hinabol umano ng mga lalaki si de la Cruz at nang maabutan na, sa Pasig ay binugbog pa umano ito. Ayon naman sa PNP, si Legion umano ang unang bumunot ng baril. Itong si Legion, nag-resist ng arrest. So bumunot siya ng baril. Nung pumunot siya ng baril, inunahan na itong PNP personnel natin. Kaya siya, hindi naman natamaan siya. Ngayon, sumakay na sa sasakyan niya, pinatakbo yung sasakyan niya. Wala pong baril ang client ko. Simula nung nag-gun ban, hindi siya nagdadala ng baril. Meron siyang safe conduct pass, just to be clear. Dagdag pa ng PNP, subject ng warrant of arrest sa kasong murder si de la Cruz. Ayon sa magsasaka party list, ang naturang kaso ay mula taong 1992 pa. Inamin ng partido na si de la Cruz ay dating miyembro ng Alex Boncayao Brigade Communist Hit Squad bago siya nagbalik loob sa gobyerno. Nakakulong ngayon si de la Cruz sa Marikina City Jail. Dahil sa pagkaripas ni de la Cruz, nabangga niya ang isang nakamotor na PNP personnel na rumisponde sa insidente. Yung personnel natin, nahagip niya hanggang nakaladkad siya ng ilang metro. So yun yung personnel natin ngayon na under confinement. Naabutan ng balitang A to Z ang may bahay ng sugatang pulis na si Police Chief Master Sergeant Dio Gracias Basang sa Marikina Valley Medical Center. Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Tiniyak naman ng Marikina Police na ligtas sa kustodiya nila si de la Cruz. Plano naman ang magsasaka party list na maghain ng reklamo laban sa mga pulis dahil sa insidente. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inako ng angkas CEO George Royeca ang responsibilidad kasunod ng mga batikos sa kanilang hanay matapos ang isang viral video kung saan naabala ang mga angkas riders sa trapiko sa Cainta, Rizal nitong linggo.
Umabot kasi sa halos 3 minuto ang convoy ng Angkas Rider sa isang kalye sa naturang lugar. Papunta umano sila sa kanilang isinasagawang Unity Ride sa Marilake Highway. Agad namang naglabas ng public apology si Royeca. Anya, nakipag-ugnayan na rin siya sa mga otoridad hinggil sa insidente. Para po sa ating mga motorista, magkakaroon ng dagdag bawas sa produktong petrolyo ngayong linggo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 1 peso and 15 centavos ang tapyas sa kada litro ng diesel, habang 90 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Samantala, may 70 centavos naman na dagdag sa bawat litro ng gasolina. Bunsod yan ng iba't ibang issue sa pandaigdigang merkado, maging ang planong dagdag taripa ni US President Donald Trump sa iba't ibang produkto mula sa malalaking trading partners ng Amerika na posibleng makaapekto sa ekonomiya. Nagtaas presyo na ang ilang supplier ng itlog ngayon sa merkado sa Kamaynilaan dahil sa umano'y manipis na supply nito sa mga pinagkukunang poultry farms sa Central Luzon. May tugon naman ang Philippine Egg Board Association. Alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kung nitong mga nakaraang linggo, abot kaya pa ang presyo ng kada tray ng itlog sa egg dealer store na ito sa Blumentritt, Maynila, ngayon biglang nagtaasan ang presyo nito sa ilang mga pamilihan. Tulad na lamang ng egg dealer store na ito na nagtaas ng 10 hanggang 20 pesos kada tray, depende sa size. 170 pesos na ang isang tray ng extra small eggs, 190 pesos naman sa medium size eggs, habang 230 pesos naman ang sa jumbo eggs. Kailangan daw kasi nila ito para hindi malugi matapos umanong numipis ang produksyon ng itlog sa kanilang pinaghahango ang poultry farm mula pa sa Tarlac, Pampanga at Bulacan. Mga 5 truck o kaya 6 na truck yung maano namin sa isang araw. Ngayon mahina na talaga mga 2 truck na ganun. Pero ang ibang egg retailers, bagamat binawasan na nga sa paluging 10 pesos ang kada tray ng itlog, maibenta lang. Mahina pa rin ang kita. Batumal para sa ngayon. Hindi gaya dati na malakas. Matatandaang nabanggit nitong nakaraang linggo ni Agriculture Secretary Laurel Tiu Jr. ang posibleng paghihigpit sa supply ng itlog pagsapit ng Abril na pwedeng magresulta ng taas presyo. Noong 2024 daw kasi nagkaroon ng oversupply sa itlog dahilan para sumadsad ang farm gate prices nito sa halagang 4 na piso kada piraso. Dahil dyan, marami ang nalugi kaya marami din ang nagkal o nagkatay ng mga inahing manok dahilan para mabawasan naman ang mga mangingitlog na manok na siya namang makakaapekto sa supply ng itlog ngayong taon. Pero taliwas sa sinabi ng Philippine Egg Board Association kumpara sa Department of Agriculture, mataas pa nga ang inaasahang produksyon ng itlog sa Abril. Ngayong April-May, wala po tayong inaasahan na kakulangan. Lalo pa man na ito ay bakasyon. Pinakamababa ang demand ng itlog during summer season. Ang kailangan po natin dito ay egg promotion pa nga. So, wala po tayong nakikitang kakulangan. Pwera na lang kung merong tatamaan ng bird flu ng mga farms. Sa ngayon, hindi pa naman nakakaranas ng malawakang epekto ng bird flu ang Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Abiso sa ating mga commuter, magsisimula na ang konstruksyon ng Taguig City Integrated Terminal Exchange na magsisilbing sakayan ng mga taga-South na biyaheng pa Metro Manila. Posibleng magdulot ng bigat sa daloy ng trapiko ang konstruksyon na tatagal ng 2 taon. May balitang A to Z si Ace Cruz. 2 sakayang biyahe ni Nanay Ivy kapag uuwi sa Laguna mula Taguig City. Dahil pahirapan anyang biyahe, nakikisabay na lang siya sa service ng mga kaanak. Mahirap pag nagtumig ka, talaga pong mahirap. Kaya pa magbabas ka, alabang po ako eh. Pag may edad na ako, nahirapan rin ako ng akit baba. Kaya't good news para sa commuters tulad niya ang pagsisimula ng konstruksyon ng Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCITX. Isinagawa ng groundbreaking ceremony kasamang Department of Transportation o DOTR at Arca South ng Ayala Land. Siguro dapat mas maraming spaces for passengers, no? Doon sa PTEX, malaki naman yung space, may mga commercial establishments, no? Pero
I'm sure yung developers will learn from the experience of PTEX, no? Unang quarter ng 2027 ay inaasang pagtatapos ng konstruksyon at pagsisimula ng operasyon nito. Sa bahagi ito ng Arca South itatayo ang Taguig City Integrated Terminal Exchange. May lawak itong higit sa 5.5 hectares. At oras na matapos ito, kaya itong makakomodate ng nasa 160,000 commuters mula south papunta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at vice versa. Malaking tulong ani Transportation Secretary Jaime Bautista ito para mapaluwag ang iba't ibang pangunahing lansangan. Will be instrumental in decongesting major thoroughfares and offering a smoother journey for the riding public. Inaasahang di magkokonekta ang TCI-TX sa iba pang terminal hubs gaya ng isinasagawang railway stations ng Manila Subway System at Philippine National Railway o PNR. Makikipag-ugnayan naman ang DOTR bilang lead agency sa ilang ahensya ng gobyerno para masolusyonan ang posibleng traffic congestion sa paligid ng pagtatayuan ng TCI-TX. Samantala, itutuloy na ang konstruksyon ng Southeast Metro Manila Expressway o SEME na siyang Skyway Stage 4 matapos na pumirma sa kasunduan sa right-of-way usage ng DOTR at San Miguel Corporation na siyang private concessionaire nito. Hopefully, just like how Skyway Stage 3 helped decongest EDSA, SEME can help decongest C5. Babagtalsin ng 32.7 kilometers na Skyway Stage 4 ang Bikutan-Taguig hanggang Batasan sa Quezon City. From Bikutan to Batasan Complex will be reduced from 1 hour and 50 minutes to only 26 minutes and have the capacity to serve around 42,500 to 88,400 motorists every day. Posibleng matapos ang konstruksyon nito sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siya ang huling pasahero ng isang helicopter bago ito bumagsak sa barangay San Miguel, Guimba, Nueva Ecija noong Sabado. Ito ay matapos ihatid siya ng 25 anyos na babaeng piloto kasama ang 2 pang security aide sa Baguio City. Wala umanong ideya si de la Rosa kung ano ang naging sanhi ng insidente, lalo't wala rin umanong aberyang napansin siya sa makina ng chopper nang sila ay bumabiyahe. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang senador sa kaanak ng mga biktima. I don't know. Basta hinatid lang ako sa Baguio. Din pag uwi niya, yun na. May dumaan pa daw sa nag-gas up pa siya doon sa may somewhere in Pangasinan. Then Binalunan ba yun? Binalunan, sir. Tapos paglipad, doon na sa bumagsak sa may Gimba, Nueva Ecija. Tatlong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang nakatakdang ipasa sa Office of the Speaker ngayong linggo ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Ito ay sa kabila ng may iba pang kongresistang nagbabalak pa rin maghain ng ika-4 na reklamo. Ayon kay Velasco, kapag umabot ng 1/3 ng mga miyembro ang pumirma para rito, agad na idediretso ito sa Senado at hindi na kailangan dumaan pa sa Committee on Justice. Tiniyak din niya na handa ang Kamara sa posibleng fast-track ng proseso kung susuportahan ng sapat na bilang ng mga mambabatas. They're looking for the fast-track process, no? Which will override all these requirements. Wala pa kaming natatanggap na court complaint or additional endorsers of the 3 complaints. Namataan ng Philippine Coast Guard ang 2 barko ng China Coast Guard na may layong 34 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Pangasinan. Gamit ang Dark Vessel Detection Program na tunto ng CCG 3301 at 3104 nitong linggo. Agad namang nag-deploy ng Islander aircraft ang PCG para tukuyin ang mga barko at magsagawa ng radio challenge. Rumisponde rin ang BRP Cabra at BRP Bagakay na naglalayag mula Bolinao. Ito na ang malapit na presensya ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Commodore J. Tariela ng PCG West of Philippine Sea, gusto ng China na gawing normal ang kanilang illegal na deployment sa teritoryo ng Pilipinas. The difference of these 2 China Coast Guard vessels
with that of the China Coast Guard Monster Ship. Etong pagdikit niya ng 34 nautical miles yesterday ay continuous. No? Kumbaga, na-detect natin siyang lumapit ng ganon, but it never stayed there for a long time. No? Dire-diretso lang siyang nagtatraverse ng kanyang movement. Nagluluksa ngayon ng maraming fans sa biglaang pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Su, na kilala sa kanyang karakter sa hit series na Meteor Garden bilang si Shanchai. Nagulat ang marami sa pagpanaw ng aktres nitong linggo, February 2, sa edad lamang na 48 dahil yan sa sakit na influenza-associated pneumonia na nakuha niya umano sa kanyang biyahe sa Japan. Unang nakilala si Barbie bilang mga awit at miyembro ng duo na ASOS kasama ang kanyang kapatid, habang naabot naman niya ang tinatawag na claim to fame ng gampanan ang role na Sunshine sa Taiwanese adaptation ng Japanese manga na Hanayori Dango o Meteor Garden na siyang ipinalabas naman sa Kapamilya Network. Dito nakasama ng aktres ang grupong F4 na sina Jerry Yan, Vic Zhu, Vanessa Wu at Ken Zhu. Rest in peace, Shanchai. Abangan sa aming pagbabalik, COMELEC ibinunyag na wala pang ipinapasang guidelines ang DSWD kaugnay ng pamamahagi ng ayudang AKAP ngayong papalapit na halalan. At eroplano ng United Airlines nag-abort ng take-off sa Amerika matapos magliyab ang pakpak nito. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pumalo na sa 10 milyong piraso ang balotang naimprenta ng National Printing Office matapos ang pagsisimula ng reprinting noong January 27. Ayon sa Commission on Elections, katumbas ito ng 13.94% ng mahigit 72 milyon na balota na kailangang maimprenta para sa 2025 national and local elections. Nahihigitan na rin kasi ng 4 na makina ng NPO at 2 printing machines ng Miru ang nauna nitong projected print per day na 1.5 million. Ayon pa sa komisyon, malaking progreso ito sa printing nila, lalo pat sa April 14 pa ang target nilang pagtatapos ng pag-iimprenta sa mga balota. Gayunpaman, tiniyak ng COMELEC na magiging mabusisi pa rin ang verification ng mga balota kahit mabilis ang daloy ng kanilang printing. Wala pa ring ipinapasang guidelines ang Department of Social Welfare and Development sa Commission on Elections kaugnay ng hiling na exemption sa pamimigay ng ayuda sa kasagsagan ng kampanya sa bansa. Gayunpaman, plano rin ng komisyon na ikonsidera ang tuluyang pagbabawal ng pamimigay ng lahat ng klase ng ayuda ilang araw bago ang 2025 midterm polls. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. We have yet to receive, Madam Chair, the guidelines as promised by the Secretary of the SWD. Ito ang pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ngayong Lunes sa pagdinig ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa pangunguna ni Senator Amy Marcos. Hindi pa raw kasi nakakapagsumite ng guidelines ang Department of Social Welfare and Development para sa pagpapatupad ng ayuda para sa Kapos ng Kita Program o AKAP sa gitna ng pangangampanya. Isang uri ng ayuda ang AKAP kung saan bibigyan ng cash aid ang mga manggagawang minimum wage earners na apektado ng pagtaas ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Sa February 11 na kasi ang opisyal na pagsisimula ng campaign period para sa national positions. Nagkakahalagang 12.6 billion pesos ang pangalawang ayuda exemption proposal na inihain ng DSWD sa komisyon mula sa 882 million pesos na exemption noong December 19. Pero saad ni Garcia, hindi papayagan ang anumang ahensya o organisasyon na ituloy ang programa kung hindi naman ito susunod sa kanilang mga requirement. Yung sumunod po na request na 12 billion para sa AKAP, hindi pa po natin inaaprubahan. Simula po nung ito ay patanggap sa atin noong Enero 16. Pero ayon naman sa DSWD, and the guidelines have been submitted to the Office of the President as per Department of Budget and Management's National Circular number 595.
Samantala, kinukonsidera na ng komisyon ang pagpapatupad ng absolute ban sa lahat ng klase ng pamimigay ng ayuda. 10 araw yan bago ang eleksyon. Ito'y para maiwasan daw na magamit ng mga tumatakbo sa lokal at nasyonal na pwesto at mabahiran pa ng politika ang mga cash assistance. So yan po ay ating pinag-aaralan sapagkat may implikasyon din yan sa ating mga kababayan na umaasa dun sa mga ayuda na yan. Sa kasalukuyan, ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS pa lang ang pinagbabawalan ang distribusyon. Pagdidesisyon na naman ng Komisyon at COMELEC-NBank sa Miyerkules ang planong absolute ban at kung paano ito ipatutupad. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang lawak ng umano'y posibleng banta ng umano'y pag-espiya ng Chinese national sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit ang koordinasyon nila sa NBI at AFP para tukuyin kung konektado ang mga naarestong Chinese sa mga nakaraang surveillance operations. Sinusuri na rin ng mga otoridad ang mga nakumpiskang kagamitan, lalo na ang kakayahan nitong mag-monitor sa mga kampo at vital installations ng gobyerno. Tiniyak rin ng PNP na seryoso nilang tinututukan ng insidente dahil sa banta nito sa pambansang seguridad. Pinag-aaralan yung mga nakumpiska po sa kanilang mga equipment as to its capability in terms of intelligence gathering, lalong-lalo na po doon sa involving po yung ating mga camps and other vital installations po. Nanawagan ng Philippine Navy na paigtingin pa ang mga hakbang at seguridad para tiyaking ligtas ang bansa. Kasunod ito ng pag-aresto sa 7 umanong Chinese spies na matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, maraming aspeto ng pambansang seguridad ang kasalukuyang inaatake na mula sa politika, ekonomiya, kultura hanggang sa militar. Lubha naman daw na nakababahala na ang mga ganitong insidente ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So there are different efforts to, shall I say, put us on a higher footing, to make us more alert. If we look at the political side, we had a local chief executive last year who was found out of a dubious background. On the environmental side, we see black sand mining. On the economic side, we see POGOs. So these are all happening at the same time to keep us busy. And then now we see from the socio-cultural side, these alleged Chinese nationals who have been living here with us for the past 10 years. They could be called sleepers who have been activated by the Chinese Communist Party. Sumiklab ang apoy sa pakpak ng isang eroplano ng United Airlines habang nagte-take off ito mula Houston, Texas patungong New York nitong linggo. Nakunan pa ng video ng isang pasahero ang insidente kung saan maririnig din na nagpapanik na ang ilang kapwa biyahero. Agad namang inabort ng naturang airline ang kanilang paglipad dahil sa umano'y issue sa makina ng eroplano. Ligtas namang naibaba ang 104 na pasahero kasama ang 5 cabin crew gamit ang slide at stairs. Wala rin namang naiulat na nasaktan at agad na nailipat ang mga pasahero sa ibang flight. Iniimbestigahan naman na ng Federal Aviation Administration ang insidente. Samantala, dumating na sa Washington, D.C., USA ang pamilya ni Police Colonel Pergentino Malabed Jr., ang opisyal ng Pilipinas na nasawi sa plane at helicopter collision sa Amerika nung nakaraang linggo. Ayon kay Police Attaché Colonel Moises Villaseran Jr., sinamahan ng pamilya ni Malabed ng Police Liaison Officer mula California na si Police Colonel Cecil Villoria. Nakausap din nila si Consul General Donna Rodriguez ng Philippine Embassy para ayusin ang mga kinakailangang dokumento para sa repatriation. Samantala, hinihintay pa ng PNP ang opisyal na pagkilala ng pamilya sa mga labi bago ito kumpirmahin, habang wala pang pahayagang US authorities kung kailan ito may papadala pabalik ng Pilipinas. Susunod, American singer-songwriter Beyonce wagi sa 67th Annual Grammy Awards. Iba pang winners, alamin. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Nitong linggo, ginanap ang pinakahihintay na Grammy Awards sa Amerika kung saan ilang mga celebrities ang nagpasiklaban sa red carpet. Samantala, American singer-songwriter Beyonce, big winner naman sa taunang Biggest Night in Music na ginanap sa Los Angeles, California. Alamin yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. It's Grammy season once again at syempre patalbugan ang iba't ibang Hollywood celebrities sa red carpet para sa 67th Grammy Awards na ginanap sa Los Angeles, California, USA. Isa na riyan ng Smith family na sina William, Willow, and Jaden. In style naman ng pop singer na si Billie Eilish, wearing her black and white OOTD. Habang Lady in Red naman ang peg ng multi-Grammy Award-winning American singer-songwriter na si Taylor Swift. Pati rin ang Wicked lead star na si Cynthia Erivo. At mapapa-please-please sa blooming aura ni espresso singer Sabrina Carpenter. Samantala, and the Grammy goes to Cowboy Carter. big winner ang American singer-songwriter na si Beyonce na gumawa ng kasaysayan bilang first black woman to win the Best Country Album na Cowboy Carter na inirelease noong March 2024. I want to thank God, oh my God, that I'm able to still do what I love after so many years. Oh my God. I'd like to thank all of the incredible country artists that accepted this album. We worked so hard on it. Wagi rin ang birthday girl na si Shakira bilang Best Latin Pop Album. Mapapa-Die with a Smile kina Lady Gaga at Bruno Mars bilang Best Pop Duo Group Performance. Ilan pa sa mga Grammy winner ay sina Sabrina Carpenter para sa Best Pop Vocal Album, Kendrick Lamar bilang Record of the Year, at Chappell Roan na itinanghal na Best New Artist. Congratulations, winners! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong unang Lunes ng Pebrero ay mula sa manunulat na si Publius Sirius. Ang sabi niya, kung may pagkakaisa, laging may tagumpay. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.